Mga kabombo, update muna tayo dito sa naunang plunder case at graft case na sinampak kamakailan kay Vice President Sara Duterte. Kasama ho natin ang isa sa mga nagsampa ho ng kaso si dating Senator Antonio Trillanes IV. Kaugnay pa rin po sa naturang reklamo. Magandang araw ho sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines, Senator. At si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Hingi po kami ng overview muna dito ho sa atin pong isinampang kaso lately kay Vice President Sara Duterte, Senator. Ang mga kasama dito sa complaint na ito ay una yung 650 million pesos na confidential funds nung sa Office of the Vice President tsaka nung siya ay Secretary of Education. Tapos ang kaibahan lang nito dun sa na-file nung December sa kanya ay isinama na namin dito yung mga aligasyon ni Mr. Ramil Madriaga. Pangalawa, kasama dito ang pagwawaldas ni Sara Duterte ng 2.7 billion pesos na confidential funds nung siya ay mayor ng Davao City. Magkaparehas yung modus nung kanilang pagliliquidate o pagkiklear, gumagawa ng mga fictitious names, mga ghost employees, para lang makuha yung pera na yon. Yung pesos na overpriced na laptops, ito lumalabas na at least 25% ang ipinatong na sa pinakang mahal na mga laptops, tapos hindi naman primera klase yung na-deliver. Then meron din siyang 12 billion pesos na COA disallowances, may 7 billion pesos na unauthorized cash advances, at yung 2 billion pesos na ill-gotten wealth niya na nandoon sa kanyang mga bank accounts na noong ko pa inallege. At ito, makikita rin dyan yung dividendo niya at ng kanyang pamilya mula sa drug lord. Ilang beses siyang nakatanggap ng cheque na nakapangalan sa kanya galing sa isang drug lord. So lahat ito ay naipasa natin sa isang complaint. Doon sa nababanggit po ninyo na una, yung 650 million pesos na plunder case, paano ho ninyo dito isiningit yung reklamo o yung affidavit dati itong si Madriaga, ang sinasabing bagman ni VP Sara, Senator? Affidavit ni Mr. Madriaga, meron siyang aligasyon doon na binigyan siya ng pera ni Colonel Nolasco mula doon sa confidential funds na isang napag-utusan ibigay kung kani-kaninong mga tao. So ito ay corroborating evidence ito doon sa mga documentary evidence na naipresenta na doon sa naunang plunder case. And pangalawang concern, isinama ho ninyo dito na isa sa mga basehan ay ang mahigit 2.7 billion pesos na confidential funds mula ho sa kanyang termino bilang alkalde ho ng Davao City hanggang sa naging VP siya, which is, sabi ho ninyo, tama ho ba? Tantamount sa plunder and malversation? Okay, nagsimula ito nung panahon pa nung ni Duterte, nung tatay, ni Digong. Opo. Ito yung kanyang modus. So meron sila mga libo-libong mga ghost employees na kumukubra kunyari ng sweldo buwan-buwan, pero hindi pala ito mga totoong mga tao. It's similar doon sa mga Mary Grace Piatos at kung sino-sino mga bogus ng pangalan na ito nga nakita nung siya ay Vice President na. So nung Mayor si Digong, ganun yung modus nila. Nung nag-mayor siya nung 2010 to 2013, tinuloy niya yung ganyang sistema. Tapos, again, nung 2016 to 2022, nung siya ay mayor sa Davao City, ganun din. So, umaabot sa mga 450 million pesos per year ang confidential funds niya sa Davao City, na higit pa ito sa lahat ng mga confidential funds ng buong Metro Manila. So kahit pagsamasamahin mo yung mga confidential funds sa Metro Manila, mas mataas pa rin yung confidential funds ng Davao City
At ganun din ang kanilang pagkiklear. Magbibigay sila ng mga bogus na pangalan. Oo. Just out of curiosity, Senator, dati ho niyo nababanggit few years ago na meron pong joint bank account sina dating Pangulong Duterte at VP Sara. May kaugnayan ho ba dito? Kasi sabi ho ninyo noon, mga 2 billion pesos, yung laman po ng bank account na yan. May kaugnayan ho ba dito, yung 2.7 billion pesos na yan? Nakita namin nung una, iniisip namin konektado. Pero dito, lumalabas, iba ang pinanggagalingan ng pera. Kaya nga natuklasan namin, galing dun sa drug lord, yung ibang pera dito. Kasi kada 6 na buwan, nagbibigay yung drug lord, cheque. Ito cheque na nakapangalan kay Sara, kay Pulong, Baste, Hanilet, pati nga kay Kitty meron, ano? So, cheque ito. So, hinuhulog sa kanila every 6 months. At nung panahon na yon, mayor si Sara Duterte. Kaya yan, another crime yan. Yung non-declaration niya sa SALN, itong mga pagkaperahan na to. Tapos, ill-gotten wealth ito. Pag na-report kasi ito sa, pag na-imbisigan to ng ombudsman, pag ill-gotten wealth kasi, ang presumption nito ay ang burden of proof rather ay nasa akusado para i-prove niya na hindi ito nanggaling sa mga illegal na pagkakakitaan. Opo. So, kaya instrumental ito dito sa kaso na ito. Ang ombudsman ay may kapangyarihan makipag-coordinate sa AMLAC, may otoridad silang makapag-coordinate sa AMLAC para makuha yung mga flag transactions. Oo. Okay, last part na lang may part Senator, bago natin ipasa kay Bombo Weber. Doon sa lahat po ng mga allegations ninyo na yan, mayroon naman pong kahit paano sapat na nalikom na ebidensya ang inyong kampo para ho ipresenta sa korte kung sakasakali, Senator. Noong 2016 pa lang, nung nag-file ako ng plunder case, ando doon na yung mga dokumento, ando doon yung mga account numbers. At ito ay pinatotohanan na mismo ng overall Deputy Ombudsman back in 2016, 2017 na si Arthur Carandang. Sinabi niya na ito sa publiko na similar yung dokumentong ipresenta ko dun sa dokumentong nakuha niya galing sa AMLAC. Ngayon, tinanggal siya ni Duterte dahil iniimbestigahan siya at itong AMLAC ay nagsara ng impormasyon, kaya nabaon ito sa limot itong final ko na case. Kaya ito ngayon yung magandang panahon, magandang pagkakataon para makita na talaga ng mga kababayan natin kung ano yung totoo dito sa aking mga aligasyon. Okay. Bombo Weber, with your questions. Right. Sa ibang usapin naman po, eventually mabubuksan na po kaya yung Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN at bank accounts ni Vice President Sara after nitong inihain po ninyo na magkasunod po na plunder case, since yung basihan po ng kaso ay yung kanya nga pong mga account. Po silang basis para hingin yung mga flag transactions na yan mula sa AMLAC. Makikita na once and for all ng mga kababayan natin. Kaya itong mga supporters ni Duterte, dapat hikayatin nyo si Sara na hayaan nang mabuksan ito para lang mapatunayan na na maayos siya, di ba? Kung gano'n ang paniniwala nila at mapahiya ako. Pero ako naman po ay kumpiyansa na totoo yung aking sinasabi dahil makita nyo nga yung kanilang demeanor na pamilya, di ba? Nakita nyo last year sa Quadcom, nung inuobliga si Duterte na mag-file na ng warrant ay ng waiver, gumawa ng eksena para lang malihis yung atensyon, di ba? Napakadali nun. Kung mali ang aking aligasyon, pumirma siya ng waiver nung ora mismo, pakita niya na malinis siya. Pero hindi nga ho silang pamilya ay kurakot. Bilyon-bilyon po ang nakurakot nila sa Pilipinas. Nung sila ay mayor pa lang ng Davao City, lalo na nung sila ay naging presidente. Hindi po kaya mauuwi po sa parang nangyari noong panahon po ni Deputy Ombudsman Carandang Sen na mabaon lahat po sa limot, kasi sa ngayon may mga kwento nang nagkakaroon po ng pagbabago ng allegiance po o sinusuportahan po sa mga politiko.
tatalon prematurely, baka sila, mabitin sila dyan. Kasi nangyari na yan, nung panahon ni Binay, mas malakas pa actually si Vice President Binay noon. Nasa 70 plus ang kanyang voter preference sa mga surveys sa pagka-presidente ng 2016. Kaya maraming naunang tumalon, pero kinalaunan, nung lumabas yung iba't ibang issue, gumuho kaagad yung kanyang numero. Ganyan din ang mangyari dito kay Sara. So, if ever, pwede po ba na magamit ang facts nitong bagong plunder case bilang basihan po ng panibagong impeachment laban kay Vice President Sara? Actually, yung final na yun noong December, tsaka itong final namin ngayon, yung karamihan dyan ay kasama dun sa magiging impeachment complaint na ifa-file itong February. So lahat yan, para walang lusot, lahat ng mga ginawa niyang krimen ay mapapanagot siya. So, kasama po ba kayo sa magpa-file soon dun sa possible case? Hindi po, ibang grupo naman po ang magpa-file noon, pero alam lang natin na magpa-file po sila. Alright, Bomba Jen. Okay. Thank you for joining us, Senator. Panghuli na lang ho siguro, may mga nagsasabi na, pamumulit ka, yung pong panibagong graft and plunder case, inihain po kay VP Sara, inihain ng kampo ho ninyo. Anong reaction ho ninyo dito, Senator? Sabihin na nila kung anong gusto nila sabihin. Basta pag may kaso, di sagutin nyo. Alam nyo, umabot ng 30 cases yung final sa akin ng mga Duterte nung nakaupo sila. Wala naman kayo narinig sa akin na ito ay pamumulitika lang, panghaharas lang. Kahit na yun ang talagang objective nila, iharas lang ako para gibain ako sa mata ng mga ng publiko. Pero hinarap ko lahat yun quietly and awa ng Diyos, ilan na lang po yung naiiwan. Kaya ito, kahit na maglulupasay sila dyan, mag-iiyak sila, kailangan pa rin nilang harapin itong kaso na ito. Okay. Again, thank you for joining us, Senator. Ingat po kayo, Senator. Maraming salamat po sa inyo, Bombo Genesis. Si Senator Antonio Trillanes IV Magakabombo, dati pong senador ng ating bansa. Of course, patuloy din po nating inuugnayan ang kampo ni Vice President Sara Duterte, kaugnay pa rin po dito. Pero sa ngayon ay wala pa pong statement ang kampo ng pangalawang Pangulo para ho dito sa pangalawa na plunder at graft case ay nihain laban sa kanya sa pamagitan po ng kampo nitong si Senator Antonio Trillanes IV. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.